Magandang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Patuloy na ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin po. Sapagkat sa umagang ito, patuloy tayong kakatagpuin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ang ating pong topic for this morning is about doing your excellent best as we sound the alarm. Na kung saan, as we do, sabi nga yung ating excellent best, sounding the alarm, ano nga po ba ang alarma na ating ipaparinig ngayon sa mundong ito? Sapagkat kapag tayo nakarinig ng sirena, ano po ang nasa isip nyo pag nakarinig kayo ng sirena sa paligid? May sunog, may ambulansya, merong aksidente, iba't iba. Parang negative lahat ang alarma, ano? Napaka-negative agad ang alarma sa mundong ito. But don't you know that there is a great alarm, the sounding of the trumpet call of God for all of us. Ang kalangitan po ay talagang nagpapahayag na ng alarma para sa ating lahat. I remember sa YouTube, meron po mga places na meron silang naririnig somewhere in the sky. I don't know kung naano nyo sa YouTube yun. Sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa, sa atin dito, sa ating bansa, sa atin mismo, meron silang parang ipinapakita na nasa YouTube, yung naririnig nila na parang something, I think sa Batangas yata yun, merong parang naririnig sila sa sky, na kanilang binibideo at pinaparinig nila kung ano yung dumadagundong sa kalangitan at walang explanation about it. Pero isang bagay lang, bakit merong mga ganong, sabi nga, things na pinapahayag sa atin? Even in the sky, the sounding of the alarm is so loud. At ito po ay pinakamalaga sa buhay nating lahat. The Lord ay merong pagkatawag sa bawat isa sa atin. Do we have a big responsibility to this fallen world? Meron po ba tayong responsibilidad sa isang mundong patuloy na bumabagsak, bumubulsok? Parang sabi nga, downward spiral na talagang ang mundong ito. The world is getting worse, not getting better every day. Kung titignan po natin na para bang merong ibinabadya ang mundo sa ating lahat. At ang lalaki at babae na talagang kumilala sa Panginoon, we must be willing to become God's messenger in this world. Kinakailangan po maging mensahero tayo ng Panginoon to warn this evil world. I-warn natin, bibigyan natin ng babala ang mundong ito sapagkat we don't have enough time to delay the task that God has given us. Hindi po panahon na tayo po ay magdi-delay sa mga task na pinagkatiwala ng Panginoon sa ating lahat. Sapagkat tayo po ay talagang pinadala ng Panginoon sa mundong ito, tayo tumanggap sa Panginoon sapagkat your classmates, your office mates, your neighbors, your relatives, your loved ones, kinakailangan pong bigyan na natin sila ng alarma sa mga dapat nilang gawin ngayon sa mundong ito. Sapagkat God has no option but to send these messengers in this world. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa New Testament, sa Old Testament, the prophets, sabi nga yung mga kings, maging yung mga priests ay nagbibigay ng babala. And then ngayon sa New Testament po, ito po yung mga apostles, mga disciples, na ang sabi nga huling propeta sa New Testament, sinasabi ito si John the Baptist na tinawag siyang the voice in the wilderness. And now tayo po ay tunay na tinawag na rin ng Panginoon, na tunay na tinig sa ilang, the voice in the wilderness. Sapagkat tayo po ay merong napakalaking papel sa mundong ito, before the great shaking comes, the Lord will send His people so that the people of this world will hear the very message from the heart of God. Na kinakailangang marinig. Sabi nga po ng Hebrews chapter 12, verses 25 to 27, Hebrews 12, 25 to 27, sabi nga po dyan na I will send you messengers na kung saan ang Panginoon ay magpapadala ng mga mensahero. And then, ang sabi po dyan sa 25, see to it that you do not refuse Him who speaks. If they did not escape when they refused Him who warned them on earth, how much less will we if we turn away from Him who warns us from heaven? At the time His voice shook the earth, but now He has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The word once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Na ito po ay pinapayag sa atin na tunay na ang Panginoong Hesus ay merong binabadya sa ating lahat. There will be great shakings in this world. May mga pag-uga. Ang economic condition ng buong mundo ay may pag-uga.
Uugain ng Panginoon, there will be, sabi nga, worldwide economic crisis. Magkakaroon ng worldwide economic crisis sapagkat ito po yung sitwasyon na talagang magaganap na. And then, what will happen to the world? You will hear rumors of war everywhere. And then you will hear there will be earthquake. Tayo po ay nagkaroon ng earthquake nung Monday. And recently, meron daw earthquake sa Bicol. At dito po ay pinapakita, sabi nga, merong malakas na bagyo. Salamat na lang meron daw padating na bagyo sa Mexico na kasing lakas ng Yolanda. I don't know kung ito po ay talagang nagkaroon ng ganong katinding epekto sa kanila. At ngayon, ang sabi nga, tayo po ay maaapektuhan ng haze doon, galing sa Indonesia. At sabi sa news, it started July. July ito nag-start yung sunog sa forest ng Indonesia. Anong month na ngayon? October. July, August, September, October. 3 months na talagang walang tigil ang forest fire sa Indonesia. At ngayon ay sabi nga pinagsusuot na ang part ng Davao ng mga mask sapagkat yung pollution na tatanggapin nila, it will destroy yung kanilang lungs. Ngayon po, ipinapakita sa atin na itong kalaganapan na ito, sabi nga, I will send messengers that will warn you, sabi nga, on earth. But once na hindi nakinig ang tao, ang sabi ng Panginoon, once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. Merong mga pag-ugang magaganap sa buong mundo, iba't ibang bahagi ng mundo, merong mga kalaganapan na mga shaking iba't iba. Kaya nga, ito'y kapahayagan na ang mundo is crumbling down. Only God's kingdom will last forever. Sa kingdom of God lang ang may forever. Sapagkat lahat ng kingdom of this world ay merong katapusan. Sa kingdom lang ng God ang may forever. Those who follow Christ are part of that kingdom that is unshakable. Tayo po ay belong to that kingdom. Kaya nga sabi diyan sa last verse ng 28, therefore, since you are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Na dito po ay pinapakita sa atin, kung ikaw at ako ay mag-worship sa Lord, pakisabi mo sa iyong katabi, itodo mo na. Itodo mo na. Huwag tayo mag-worship na kalakalahati ang puso natin. Kung tayo mag-worship sapagkat we are receiving an unshakable kingdom. Let us give God a worship with reverence and awe because our God is a consuming fire. Na dito po ay pinapakita sa atin na bilang mga anak ng Diyos, being, sabi nga, children of the living God, part of that unshakable kingdom, we can withstand the shaking, the sifting, and the burning that is coming. There will be shaking, sifting, and burning that is coming in this whole world. Kaya nga po napakalaga, tatayuan natin, na sabi na we will withstand, enduring successfully what will happen to this world. No matter what happens, our future is in the hand of our living God. We are standing on the solid ground, the promises of the Lord, that cannot be destroyed. We are safe in the hand of our living God. Can we withstand itong mga things na ito? Kaya ba natin i-endure successfully? Kaya ba nating magtagumpay tayo sa mga pag-uga? Naniniwala ba kayo? There will be great shaking. Yes. The literal shaking will happen. The global economic crisis will happen. Yung mga things na mangyayari, mga sicknesses na talagang unknown sicknesses will happen sa mundong ito. Pero isang bagay lang, hindi pa pwedeng maging kalakalahati ang puso natin sa Diyos. Dapat buo ang puso natin sa Diyos. Buo ang paglilingkod natin sa Diyos. Buo ang pagsamba natin sa Panginoon. Hindi papayag ang Panginoon na half-hearted devotion lang at half-hearted commitment lang ibibigay natin sa Panginoon sapagkat He is God. He is God. Everything that is worthless and sinful will be consumed by the fire of His wrath. Sabi nga doon sa 2 Peter chapter 3 verse 10, knowing that the end will come. Ano po ang sinasabi sa atin sa 2 Peter 3:10? Ang sabi po diyan sa 2 Peter 3:10, na alam po natin everything will be dissolved by fire. Ano po ang kailangan nating gawin? But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will lay bare.
Wow, nakakatakot po ang huling panahon, ha? Nakakatakot ito. Kaya nga po, napakalaga sa buhay nating lahat, there will be a spiritual preparation for all of us. Kinakailangan po may preparation tayo. At para kanino ang trumpet call ng God? Let's open our Bible sa Jonah chapter 3. Jonah chapter 3, tayo po ay tumayo. And let's open our Bible sa Jonah chapter 3. Jonah chapter 3. Pagpaumanhin po ng mga bago, pinatatayo kayo, ako yung umuupo. Kailangan po ng aking likod, ako yung uupo-upo. Okay, anyway, tayo po lahat ay babasa 1 to 10 verses. 1 to 10 verses sa mga umanap sa Bible po. Jonah chapter 3. Let's read. Jonah chapter 3, 1 to 10. Lahat po tayo, hindi salitan, lahat po tayo babasa. Sige po, let's read together. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very important city. A visit required 3 days. On the first day, Jonah started into the city. He proclaimed, 40 days, more days, and Nineveh will be overturned. The Ninevites believed God. They declared a fast. And all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. When the news reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Then he issued a proclamation in Nineveh, by the decree of the king and his nobles, do not let any man or beast, herd or flock, taste anything. Do not let them eat or drink, but let man and beast be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows, God may relent with compassion, turn from his fierce anger so that we will not perish. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Pwede na po kayo makaupo. Ito po ay isang kapangyarihan na kumilos sa buhay ni Jonah, na kung titignan ko po at kung ako po'y pipili, isa sa mga propetang ayaw ko, si Jonah. Ayoko po. Bakit? May bagay akong nakikita na parang hindi ko gustong i-follow. Dahil may bagay po siya na talagang dinisobey niya ang God sapagkat from the very start, the prophet Jonah, sabi nga, he received the call of God to preach in that foreign city of Nineveh. Ang Nineveh po ay capital ng Assyria. Ang Assyria po ay known sa pagiging cruel nation. At ang Nineveh po ay capital nito at the same people sila po ang pinaka kalaban ng bansang Israel. Now, ito po si Jonah, he received that mandate from God, but he tried to run away from God. Siya po ay tumakas, instead of going to Nineveh, opposite direction, pumunta siya sa Tarshish. Sabi nga sa verse 3 ng chapter 1, Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Ito po ang tawag sa salitang tatakas. Sino po dito ang minsan tumakas ka sa kalooban ng Diyos? Yung ayaw mo sumunod, kaya nga ang gagawin mo, instead na sinabi ng Lord, go to the south, punta ka sa north. Go to the east, punta ka sa west. Sino po dito ang nakasuway na sa Diyos? Lahat po ba tayo ay nag-agree, nakasuway tayo sa Diyos? Na dito po ay pinapakita sa atin, meron kayang taong nakatakas sa Diyos? Nakatakas na kaya ang tao sa Diyos? Ha? Meron kayang nakatakas sa Diyos? Ito po ay maraming kulungan sa mundong ito, pati sa Amerika, the best, sabi nga yung isang escape, ano ba yung, Alcatraz, yung The Great Escape, di ba?
na kung saan may mga nakatakas. Dito sa bansa natin, sa Muntinlupa, sa mga city jail, marami nakakatakas. Pero isa lang ang hindi kayang takasan ng tao. Ang Diyos ay hindi mo pwedeng takasan. Na dito po ay pinapakita sa atin na siya po ay talagang hinuli ng Panginoon sa pamamagitan ng matinding kalamidad doon sa karagatan. Nagkaroon ng matinding bagyo at lahat sila ay nagiyagis. Lahat ng tripulante, nagtanong, bakit ganun? Maganda naman ang panahon. Umalis tayo, maayos ang panahon. Bakit ganun? Nagkaroon ng bagyong bigla. Kaya nga may mga times sa buhay ng tao, pwedeng bagyuhin ang buhay mo para gisingin ka. Kayo po, gusto niyo po ba? Para ang panggising sa atin lahat ay bagyo. Ha? O gusto mo tapik lang konti na medyo gaganyanin ka lang ng Lord. O gusto mo, gaganunin ka talaga ng Lord. Ano ang gusto nyo? Tapik lang. Pero marami po bang tao na kinakailangan ay talagang yugyugin ng Diyos bago magising? Yes. Kaya nga po dyan natin makikita si Jonah ganoon na naging karanasan niya, tinakas niya ang sarili niya, akala niya matatakasan niya ang Diyos. Nakalimutan niya, God is God. He is omnipotent, omniscient, omnipresent. Hindi niya matatakasan ng Diyos. And then doon ay talagang pinaranas sa kanya ng Diyos na nagkaroon at sabi ng mga tripulante, pati yung kapitan ng barko, sino ang malas sa atin? Sino ang may balat? Sino ang pinanggalingan nito? Nagkasila ng lahat, napunta kay Jonah. Doon umamin si Jonah, ako yun. Tagasan ka ba? Ano ang ginawa mo? Sabi niya ganun. Sabi niya, tumatakas ako sa aking Diyos. Itong mga paganong ito, na-realize nila, ang Diyos ni Jonah ay totoo. At ang sabi niya, anong gagawin namin sa iyo? Itapon niyo ako sa dagat. Ha? Kaya nga sabi ng itong mga tripulante, the men greatly, sa verse 16, chapter 1, feared the Lord. Pansinin niyo ha, si Jonah kahit minsan ay talagang sabihin natin, nagwendang sa Lord. Sa kanyang patotoo, sabi niya ganon, ako ay tumatakas sa Panginoon. Then, ang sabi dito, itapon niyo ako sa dagat. Sa nangangalit na dagat, ang sabi ng mga lalaking ito, na they feared the Lord and they offered the sacrifice to the Lord and made vows to Him. Tingnan niyo, na-challenge pa ni Jonah, na parang na-realize itong mga lalaki ito, mahirap pala tumakas sa totoong Diyos. Ang Diyos natin, kahit takasan natin, hindi naman tayo pinapansin eh. Kasi patay ang Diyos nila eh, sa Assyria, sa Nineveh. Pero sabi nga, itong Diyos niya totoo. Pag tumakas ka, yuyugyugin ka. At ikaw ay yayanigin ng Panginoon. Kaya nga, walang taong may karapatan tumakas sa Panginoon at sumuway sa Diyos. Sapagkat may paraan ng Diyos para ikaw ay yugyugin at para ikaw ay talagang turuan. No. Ang Diyos naman ay napakabait. Alam natin ang istorya, sa pagtapon nila kay Jonah, may nakaabang na sa kanya. At yun ay malaking balyena ang isda. For 3 days and 3 nights, we know the story. Siya po ay nandun sa belly of the fish, sa bituka, sa tiyan ng isda. Is it a good experience? Sino dito mag-enjoy 3 gabi, 3 araw sa bituka ka ng isda? Nakikita mo yung shug. Tapos nakita mo yung mga lata, yung mga squid na nilunok ng isda, kasama mo lahat ng mga kinain ng balyena. Ito ba'y napakasarap, napakiramdam, at napakabango kaya ng naamoy niya. Meron kaya siyang tulog doon sa 3 araw na dinala siya ng Panginoon sa bituka ng isda? Sigurado ako, wala siyang kapahingahan. At walang ginawa si Jonah, kundi sa loob ng isda, manalangin ng manalangin ng manalangin. Alam niyo, minsan, para tayo magising sa pananalangin, kasi marami sa atin tulog para mag-pray, gigisingin tayo sa pamamagitan ng mga bagyo ng buhay, o sigurado ako, gising ka lagi kasi may problema ka. Sino dito ang minsan, gising na gising ka dahil may problema ka? Ha? Anong gusto nyo? Mahimbing na pagtulog o laging gising? Okay, siya po ay talagang dinala ng Panginoon dito. Doon ay talagang siya ay humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi niya sa chapter 2, verse 2, in my distress, sabi dito, I called to the Lord and He answered me. Siya ay pinakinggan ng Panginoon.
Natapos ang panalangin niya, at doon, ang sabi nga, hindi lang siya nag-pray. Okay, sa verse 9, nag-worship. But I with song of thanksgiving will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. Salvation comes from the Lord. Amen? Ang kaligtasan ay sa Diyos lang manggagaling. And after he prayed and worshiped and thanked the Lord, 3 araw siyang tinuruan sa bitukan ng isda na napakahirap na karanasan, na kung saan ito po ay unforgettable to him, especially to us who reads this, at sa lahat ng henerasyon na darating, pag tayo po ay talagang tuturuan ng Panginoon sa ating mga disobedience, nawa, wala pong ipalunok sa balyena. Diyan po natin makikita, ang sabi nga sa verse 10, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto dry land. Wow. Napakaganda po ito po ang sarap ikwento sa mga bata eh. Naatitril ang mga bata. Nandun siya sa loob ng balyena at bigla siya nanalangin, nag-worship sa Lord at biglang sabi ng Lord, iluwa mo siya. Pag luwa din kay Jonah, malakas na luwa. Nandun na siya sa dry ground. Kaya nga po, dyan natin makikita, may mga times mahirap ang pagtuturo ng Panginoon. Kaya nga po, kung may pinagagawa ang Diyos sa'yo, sumunod ka na lang, huwag ka nang tatanggi. Sapagkat marami pong masuwayin sa panahon ngayon. Kahit nga magsasabing quote-and-quote Christian na sa loob ng church, masuwayin. Pero salamat, pakikalbit mo yung katabi mo, salamat masunurin ka. Di ba? Salamat masunurin. Kamusta ba ang mukha niyan? Mukhang masunurin ba? Okay. Diyan natin makikita, napakalaga po ito. Ano ang pinapahayag sa atin from chapter 3, verse 1 to 2. Nung iniluwa na siya ng balyena, the word of the Lord, that big fish, the word of the Lord came to Jonah a second time. Pangalawang ulit, sinabi ng Diyos, buti na lang ang Panginoon, ay talagang binibigyan ng pagkakataon. Kaya nga ang theme song ni Jonah this time, one more chance. Binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos. And then, sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 2, go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Sabihin mo ang mensahe na binibigay ko sa iyo. Ano po ang puntos na dapat nating makita from verse 1 and 2? The trumpet call of God is for you. Ang trompeta, ang tawag ng trompeta ng Diyos ay para sa iyo. Pakisabi mo yun sa katabi mo, para sa iyo to ha, para sa iyo. Pag sinabihan ka naman ng katabi mo para sa iyo to, sabihin mo rin sa kanya, tayong dalawa yan. Okay. Kaya nga po, napakalaga, the trumpet call of God is for us, for you. Na ipinapahayag ng Panginoon, He wants us to listen to the trumpet call. Dahil tayo po'y may malaking responsibility to sound the alarm in this world. Everything that is happening in this whole world is so alarming. The message is a wake-up call from heaven. Ginigising na po tayo ng Diyos. Kinakailangan kung tayo ay kalakalahati ang puso sa Diyos, buuin mo na. Sapagkat ang trompeta ng pagtawag ng Diyos ay para sa ating lahat, na tayo po ay ginigising ng Panginoon. Time to move faster before it's too late. Kinakailangan maging mabilis ang ating pagkilos bago maging huli ang lahat. People need the Lord. Kailangan ng tao ang Diyos. Kailangan ng tao ang Diyos. People are being destroyed tremendously all around the world. Grabe ang destruction na ginagawa ng tao kahit ng kalikasan. They don't know where to go. Marami mga tao hindi nila alam kung saan sila pupunta. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagpapahayag sa ating lahat. Nung nakita ko yung malaking bagyo, yung hurricane na padating sa Mexico, alam naman natin ang Mexico kung ano siya. Kung ang Colombia ay known sa mga, sabi nga ay talagang drug addicts ang Colombia, ang Mexico po ay pumapangalawa na. Matindi ang Mexico, pati human trafficking, meron din po dyan. Now, kinakailangang magising sila at salamat na lamang medyo na-minimize sapagkat naniniwala ko maraming Mexican na born again. Amen? Sa atin po ba, maraming kayang-kayang manalangin sa Lord? Na talagang handang manalangin?
You know what had happened last Monday? It was an answered prayer. Ano ang prayer natin sa Lord pag Wednesday? Ano ang intensity na hinihingi lang natin sa Lord sapagkat surely there will be shaking? May pag-ugang magaganap. Anong intensity na aalala nyo na those who are attending the prayer meeting? Anong intensity lang? 3 or 4 lang, Lord. Yung kaya lang ng bahay namin, kaya lang ng buhay namin. Faithful ba ang Diyos? Yes. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. He is faithful. He is faithful. Salamat sa Panginoon sapagkat dinidinig niya ang panalangin natin. Na kung saan ito ay isang kapahayagan na God is a faithful God. If God is a faithful God, then what did He expect from us? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, it is required for a servant of God to remain faithful. Na kinakailangan tayo po ay talagang manatiling tapat sa Diyos. Tapat hanggang wakas. Sapagkat alam natin na tayo po ay tinalaga ng Diyos bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat tayo maging tapat sa Panginoon hanggang wakas. Hindi po natin kinakailangan na tayo po ay mabrand ng kalangitan ng mga, sabi nga, mga taksil. Sapagkat God will do something great in this world. Kinakailangan matagpuan tayo ng Panginoon na tapat sapagkat ang Ninive po, it represents the nations of the world. Bakit po? Tingnan nyo. Ang sabi sa chapter 4, verse 11, ito po ang sinabi ng Panginoon kay Jonah, nung siya'y nagre-reklamo, sabi ko na nga, Lord, ipatatawarin mo yung mga yan eh. Sabi ko na nga po, Lord, hindi mo wawasakin yan pag nanalangin sila kasi alam ko po, mahabagin kayo eh. Kasi gusto ko dyan parusa, gusto ko dyan distraction. Eh bakit naman himinto ang iyong kamay nang ikaw ay nakaakman na i-destroy ang Ninive. Kaya nga po, ayoko ipahayag ang mensahe dahil alam ko, patatawarin mo sila eh. Mabait po ba si Jonah? Ha? May mga tao po ba sa buhay nyo ang gusto nyo distraction? May mga tao natutuwa sa mga negatibong nagaganap sa iba. May mga tao na sila'y gustong-gusto lang negatibong magaganap sa iba. They cannot celebrate with the success and victory of others, but they can celebrate with the failures and downfall of others. That is a bad attitude. Hindi from God yan. May mga tao pag negative, gustong-gusto ibalita. Pag positive, tahimik. You know what? Hindi po yan ang dapat na attitude na anak ng Diyos. Na dito po, sabi nga po dito sa verse 11 ng chapter 4, but Nineveh has more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and many cattle as well. Should I not be concerned about that great city, says the Lord. Sila po ay lugar, ang sabi ng Diyos, 120,000 people, hindi nila alam ang kaliwa, ang kanan sa kaliwa. Kaya tingin ko, kung merong magbi-business po ng wristband, mabilis sa Ninive. Para malaman nila kung ng kanan, ito ang wristband. At least ito ang kaliwa. Kaya nga, meron tayong dating presidente, may wristband. Para alam ang kanan sa kaliwa. Ngayon, marami rin po ba tayong, sabi nga, kababayan na hindi alam ang kanan sa kaliwa? Marami o konti? Ang tama sa mali. Ang totoo sa palso. Kailangan po ba ang paalalahanan ng tao? Sino po dito, minsan hindi mo rin alam ang right from left? Magsabi lang tayo ng totoo ha. Ito ang tama, pero nandito ka sa kaliwa, sa mali. Sino na dito ang madalas napili mo ang mali? Taas lang ang kamay na napili mo ang mali. Yung magsasabi ng totoo ngayon. Iwagayway natin ang ating mga kamay. Lord, forgive me. Lord, forgive me. Alam po ba nyo na many times hindi natin alam ang right from wrong? Madali natin sabihin yung tao niya, hindi niya alam ang left sa right niya o right sa left niya. Pero many times, tayo pa ay nagtuturo, pero ang ating mga daliri nakaturo sa atin, ikaw din yon. Ako rin yon. Kaya nga po, napakalaga sa kanila, noong time na ito na ayaw ni Jonah, na talagang maligtas sa mga tao ito, nagagalit siya. Kaya nga ang time na yun, basahin niyo na lang ang Bible niyo na nagalit siya. He was displeased, sabi nga, Jonah was greatly displeased and became angry. Kanino siya galit? Sa chapter 4, verse 1.
Kay God. At sabi niya dito, he prayed to the Lord, "Oh Lord, is this not what I said when I was still at home?" Ayan grabe Alam niyo, ito talaga si Jonah makakalimutin eh. Nung nasa belly of the fish, repent ng repent. Nung iniluwa na, reklamo na ng reklamo. Sabi ko na nga po nung ako'y nasa bahay that is why I was so quick to flee to Tarsus, pinagmalaki pa. Kaya nga ang bilis ko na tumakas sa inyo I knew that you are gracious and compassionate God, slow to anger, abounding in love. Oh, a God who relents from sending calamity. Katangian ng Diyos, ayaw niyang mag-send ng calamity. But now, can you see calamities everywhere? Ha? Napipilitan ba ang Diyos na magdala ng mga kalamidad sa buong mundo? Bakit? Matigas ang ulo ng tao. Katulad tayo ng mga Ninevites, we don't know what is right from left. Ang sabi dito, "Oh Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live." Ba? Inutusan pa ang Diyos. Kunin mo na ako, Panginoon, ayoko nang mabuhay. Ang sabi ng Panginoon, pasensyoso talaga ang Diyos. But the Lord replied, "Have you any right to be angry?" Meron ka bang karapatan magalit? Sino dito ang nagsasabi may karapatan kang magalit sa Diyos? Pakisabi mo sa iyong katabi, kung meron kang ganyang tendency, mahiya ka sa balat mo. Mahiya ka ba sa balat mo? Wala kang karapatan. Many times, sisisihin mo ang Diyos, kagagawan mo naman. Di ba? Kaya nga po, dyan natin makikita, si Jonah dito po ay umupo sa place of the city, place east of the city, at dito po ay he made himself a shelter, sat in its shade. Sa verse 5, waited to see what would happen to the city. Tingnan nyo, ano inaabangan niya? Destruction. And then the Lord God provided a vine. Ito ang kabutihan po ng Diyos Naglagay pa ng taniman Diyos sa kanya, tumubong bigla, and made it grow up over Jonah to give shade for his head, to ease his discomfort, and Jonah was very happy about the vine. Imagine ninyo, nakakita na ba kayo ng punong biglang tumubo at talagang kita-kita niya, grabe po Nakita niya na talaga in his very eyes, para siyang, wow, biglang maliit na pinakita ng Lord at talagang ito ay talagang lumukob pa sa kanya, taging payong niya. It was a miracle. Kaya nga, hindi lahat ng tao na nakita na ng himala, ng hipo ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Diyos, ay nagpapatuloy sa Diyos. Marami pa rin sa mundong ito, kahit makita ang dakilang himala ng Diyos, taksil sa Panginoon. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang ganyan. Dito po makikita natin, nakita na niya, siya ay na-comfort. Dahil mainit at that time, nilagyan siya ng lambong, ng punong tinanim ng Panginoon, nakita niya kung paano nag-grow sa kanyang paningin. But at the dawn the next day, God provided a worm. Ayan na. Nagpadala na ang Diyos ng uod, which chewed the vine so that it wither. Ilustrasyon ng Diyos. Nagpadala ng uod at natuyo yung vine. When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die and said, "It would be better for me to die than to live." Second time around. Gusto na mamatay, Lord. Total, tingnan mo yung puno, binuhay niyo. Pagkatapos ngayon, patayin na. Kita niyo? Reklamador talaga Di ba? Alam nyo, ang Diyos sa mga pagpapala na minsan ay kaagaw ng puso natin sa Diyos na instead of praising and thanking God, na many times tayo po ay talaga nananatili sa maraming wrong attitude. Ano man pagpapala, kaya padalhan ng Diyos ng uod para maubos. Napakatindi po ng kapangyarihan ng Diyos para katakutan nating lahat. But God said to Jonah, "Do you have a right to be angry about the vine?" Ngayon, hindi na tao ang Ninevites ang nagagalit ka. Ngayon, yung binigay ko ng vine. Alam niyo, may mga taong pagka siya ay talagang gusto magreklamo, lahat pagdidiskitahan. I do. Aba? Gods. I do. Sabi ni Jonah,
He said, I am angry enough to die. Wow. Matapang ang apog, pati nga. And then sabi niya, but the Lord said, you have been concerned about this vine, though you did not tend it or make it grow. It sprung up overnight. Tingnan nyo, overnight lang tumubo and died overnight. But Nineveh has more than 120,000 people who cannot tell the right hand from their left, and many cattle as well. Should I not be concerned about that great city? This was a book with a question mark. Normally, sa bawat aklat ng Diyos, period. Pero pansinin nyo, ito yung aklat na question mark. Bakit? Kasi po, nakipagtunggali si Jonah sa Diyos. Nakipag-argue siya sa Diyos. Meron bang nakipag-argue sa Diyos na nanalo? Meron kaya? Meron kayang sumuway sa Diyos na nanalo? Meron kayang tumakas sa Diyos na nanalo? Meron kayang matigas ang ulo sa Diyos na talagang nagwagi? Lahat ng mga ganitong karakter, talo. Di ba? Kaya nga po, napakalaga na the trumpet call of the Lord is for all of us. Na kung saan ang Panginoon kaya niyang gawin ang lahat para tayo ay convinced na meron siyang kapahayagan sa atin. Sapagkat the Lord can consume by fire everything. Only what is good, dedicated to God and righteous will remain for eternity. Do we need to challenge the people now to become righteous and holy before God? Kailangan bang hamunin na natin ang tao maging matuwid, maging banal sa harapan ng Diyos? Kailangan po ba? Ha? Paano natin sila mahamon, maging banal at matuwid sa harapan ng Diyos? Kung tayo mismo ay hindi natin magagawa yun. Hindi applicable sa mundo ngayon, do what I tell you and do not do what I do. Ano ang gagawin natin? Do what I tell you and do what I do. Alam nyo, napakahalaga yung halimbawa nating lahat. Sapagkat tayo po'y magiging righteous, not by our own, sabi nga, way. He saved us not because of our own righteousness, Titus chapter 3, verse 4 hanggang 6, but because of the righteousness of God. Nagiging matuwid lang tayo dahil hindi tayo matuwid, kundi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pagiging matuwid. Tinutulungan tayo ng Diyos na maging matuwid. Tinutulungan tayo ng Diyos na talagang maayos sa Kanya. At siya ay patuloy na kumikilos, gumagawa sa buhay natin para mabago ang buhay po nating lahat. Kaya nga po, He saved us not because of the righteous things that we have done, but because of His mercy, He saved us through the washing of the rebirth and the renewal of the Holy Spirit. Na tayo po'y patuloy na binabago ng Panginoon from glory to glory. Believing without the grace from heaven, wala tayong magagawa. Naniniwala ka pero wala ang biyaya ng Diyos, wala pa rin tayong magagawa. Kaya nga, it's all by the grace of the Lord. Sa biyaya ng Diyos, magagawa natin ang lahat. If we will not take God's challenge for all of us, many will be destroyed in hell without hearing the great message of salvation. Kaya nga ang Panginoon nagbigay sa atin sa Acts 11:14, I think, as I remember, the Lord will give you a message that will bring salvation to your loved ones. Na tayo po'y bibigyan ng Diyos ng mensahe. Everywhere we go, may mensahe ng Diyos para sa tao. Iba't iba ang mensahe ng Panginoon. Sa bawat tao, bibigyan tayo ng Diyos ng mensahe. Kahit sino ang kaharap mo, bibigyan ka ng Diyos ng mensahe. Sa bawat sabi nga tao na iyong bibigyan ng mensahe ng Diyos, iba't ibang kondisyon ng mga tao yan, may ibibigay na ang Diyos na mensahe para sa iyo. Just open your mouth and be willing to be used by God. Salamat, maraming mga Kristiyano na patuloy na nagdadala ng mensahe ng Diyos, mga kaibigan, kaklase, mga office mates, neighbors, na dinadala palapit sa Panginoon. Palakpakan natin the heroes of faith in this now generation. Na sila ay talagang may conviction, na talagang dali ng mga tao papalapit sa God. Hindi ka narito kung walang nagdala sa'yo. Kaya ka narito, there's somebody that the Lord used in your life. Sila yung nanalangin, sila yung nagtiyaga, sila yung talagang nagmalasakit sa kaluluwa mo. Kaya ka narito. Ngayon, malaki ang responsibilidad mo. Kung ano ginawa nila sa'yo, gawin mo rin sa iba. Amen? Kayo ba'y matutuwa? Kaibigan mo, kaklase mo, loved ones mo, nasa langit ka, tapos sila nasa impyerno, forever and ever. Hindi tayo matutuwa.
And you will never be happy going to heaven without somebody following us. Kinakailangan may taong susunod sa atin, sa ating pananampalataya. If we will not take God's challenge now, kailan yun? Kailan kaya? Maikli na ba ang panahon? The days are evil. Sobrang masama ang mundo. Kailangan tayo, sabi nga, I charge you. Ang sabi ni Paul kay Timothy, sa Timothy chapter 4, verses 1 to 5. I charge you, Timothy, na ikaw ay inutusan ko, Timoteo, bilang isang disciple ni Paul, na ikaw ay sabi nga, in season or out of season, preach the gospel to all the people of the world. I-preach mo ang gospel sa mga tao sa mundo. Why? Alam nyo, ito po ang sinasabi ng Biblia. Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Yung mga myth, yun ang papakinggan nila. But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry. Ang trabaho mo, trabaho ko, pag may napadikit sa'yo, lagi niyang maaalala ang Diyos. Huwag naman pagka ikaw ay nakita ng tao, maalala niya Ginebra, San Miguel Beer. Huwag naman nila na makita, pag ikaw ay nakita ng tao, maalala nila ang mukha mo, mukhang baraha. Huwag namang makita ng mga tao, pag nakita ka ng ibang tao, ang nakikita niya ay Marlboro. Diyan po natin makikita, mahalaga po ito. Sabi po dito ni Apostol Pablo kay Timothy bilang kanyang disciple, in the presence of God and of Christ Jesus who will judge the living and the dead, in view of His appearing and His kingdom, I give you this charge. Convince si Paul na tunay na meron tayong malaking task sa mundo ito. Sapagkat we believers, we heard the trumpet call of God. Tayo po ang nakarinig. Tayo. Kaya nga po, we should blow the trumpet loudly. Sapagkat ang tao po ngayon, distracted and distressed by so many things. Maraming pinagkakaabala ng tao, maraming umaagaw sa puso't isipan ng tao, ang hirap pong gisingin ng tao. Subukan yung magyaya kayo sa isang Bible study. Kamusta na? Ay, teka lang, meron akong gagawin. Ay, tsaka na, next time. Yan. Subukan mo, pupunta kayo sa mga kainan, piyestahan, sa mga ganito, sa ganoon, yung mga lakwatsahan. Kailan ba yan? At bago pa mangyari yung text and text, oy, anong oras tayo aalis? Saan tayo magkikita? Pero pag Bible study, ay, nakalimutan ko, sorry ha. May amnesia. Kaya nga dyan natin makikita na napakalaga sa buhay nating lahat, na tayo po ay tunay na paggamit sa Panginoon. Sapagkat mga things na ang tao ay talagang pinupursu ng tao, it is just temporary things. Kaya nga, people need to see the eternity. God is calling our attention as you watch the news all around us. Does it affect us? May epekto ba sa atin ang mga news all around us? Nakakalungkot ba makita ang mga nakikita nating balita sa kapaligiran? Nakakalungkot ba? Sobra bang nakakalungkot? Sobra po. Minsan nakinig ako ng balita, meron silang nakaaway na isang kabataan, 18 years old. Ang paalam ng kabataan yung sa nanay niya, pupunta siya sa, magsisimba daw siya, ewan kung saan, sa Catholic, ano. And then pagkatapos hindi na umuwi yung anak niya, and then nabalita yung anak niya ay napatay, at doon ay nakita patay nga yung anak niya, pero wala yung part of his body, sapagkat yung tatlong pumatay, kinain ang katawan niya. Horrifying. Sabi ko, grabe. Animalistic. Parang nabuhay si Idi Amin ng Uganda. Parang grabe ang nangyayari ngayon. Nakakadiri ang mga pangyayari ngayon sa mundong ito. Parang sinabi ng mga tatlo, gusto namin gumanti sa kanya, hindi lang namin siya pinatay, kinain namin pati katawan niya. Ang diri. Ano yung pinapakita sa atin? This world is getting worse every day.
People need the Lord. Wherever we go. God is calling our attention na tayo po'y huwag magpatay mali sa nangyayari. How would you respond to God if the Lord will tell you, share the word of God to them? Is there somebody whom God wants to hear the trumpet call? Sa buhay mo, meron ba? Kaya nga, it is you and me. Si Jonah, tumakbo siya, tumakas siya from God. And the Lord has given him another chance to do it again, to participate in God's word. Na kung saan dito po makikita natin, sa panahon na tayo po'y nagfe-fail sa Diyos, tayo po'y nagkakasala sa Diyos, sometimes we might feel na tayo po'y disqualified to be used by God sapagkat may nagawa tayong kasalanan. But ito po ang kabutihan ng Diyos. Nagkulang man tayo sa Diyos, may nagawa man tayo ng kasalanan sa Panginoon, first choice ka rin ng Panginoon, bibigyan ka ng chance sa Panginoon for the second chance that the Lord is giving us. Take it, the challenge that God has given us. Nagkamali ka man, ang Diyos binibigyan tayo ng pagkakataon. Amen? Huwag tayong mag-soak in sa pagkakamali natin, sasabihin natin, hindi na ako qualified. Ikaw ay pumalpak sa Diyos, pero huwag mong sabihin, palpak ka forever. Babaguhin ka ng Panginoon, isang araw makikita mo yan. Pakisabi mo lang sa iyong katabi, huwag mo lang nasain, ipaluno ka rin sa balyena. Ha? Huwag lang nasain. Sapagkat alam natin yung second chance na ito ay binigay ng Panginoon so that He will not feel Himself as disqualified servant of the living God. The past mistakes niya pinatawad ng Diyos at siya ay binigyan ng chance again. Kaya nga in serving God, hindi natin kinakailangang i-earn yung position. No one qualifies for God's service sapagkat lahat tayo nagkukulang sa Diyos. Pakitasan nagkukulang sa Diyos. Salamat, umaamin tayong lahat ha. Salamat sa Panginoon. But still, God asks us to carry out His work. Na kung saan tayo po'y binibigyan ng pagkakataon ng Diyos, alam niyo may mga taong very charismatic. Meron talaga by nature, pag nagyayayan, ang daming napapasama dyan. Di ba? May mga taong may leadership potential. Kaya nga gamitin mong Asian para ikaw ay magdala sa kabutihan at talaga sa katwiran ng Panginoon. Pinagpala ka ng Diyos ng ganyang klaseng anointing. Dalhin natin sila sa liwanag, hindi sa kadiliman. Paki-congratulate mo yung katabi mo kung may nadadala sa Lord dyan, congratulate him or her. Sapagkat yun po ang gusto ng Panginoon sa ating lahat. Na tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng talagang yung something in you na gugustuhin ng tao. At wag pong masayang ang mga bagay na yan. Sapagkat as we are willing to be used by God, the Lord will use us. Jonah was a prophet of doom. Propeta ng doom. Parang ang prophecy niya, hindi, you will prosper, you will succeed, you will be victorious. Ang kanyang prophetic message ay bibigay, 40 days. Wawasakin na kayo ng Diyos. The prophet of doom. Kayo ba gusto niyo yung ministry na ganito? Ha? The prophet of doom? Pag di ka nagsisi, mamamatay ka. Ay, nakakatakot naman yata yun ha. The prophet of doom siya. At dito po makikita natin na talaga yun ang tawag ng Panginoon sa kanya. Na kung saan itong lugar na ito ay talagang galit na galit siya, sapagkat ang Assyria, ang Nineveh po ay capital ng Assyria, na ito po ay the great and evil empire at the time. It was Israel dreaded enemy. Kinatatakutan nila. Sapagkat these people are heartless, cruel people. Jonah hated the Assyrians to the core. Galit na galit siya. At gusto niya, not compassion, but vengeance and wrath ang ibigay ng Lord. Kaya nga, dito po si Jonah, he also knew the power of God's message. Ikaw ba, alam mo ba, makapangyarihan ng mensahe ng Diyos? Sino dito nagsasabi makapangyarihan ng mensahe ng Diyos? Amen. Yes, makapangyarihan ng mensahe ng Panginoon. Do you know somebody sa mundo ito who are heartless, senseless, faithless, ruthless, godless? Marami bang taong ganito ngayon? Ha? Marami. May God give us a heart for them. Let us proclaim the gospel and let them hear the message. Number 2, ang sabi po dyan,
On the first day, sa number 3 ng Jonah 3, susunod, Jonah obeyed the word of the Lord. Sa wakas, sumunod. Sabi nga, and went to Nineveh, sa wakas, hindi na lumiko. Pumunta na siya. Sino kaya nakaranas ng ganito, hindi pa susunod? Sabi ng Lord, pag inulit mo yan, hindi, siguro sa isip niya, buti na lang, mabait ang pinadala ng Diyos na isa. Paano kung shark? Di ba? Paano kung shark? Kakatakot yata yun. And then, sabi po, Nineveh was a very important city. A visit required 3 days. 3 araw bago maikot ang Nineveh, ang buong Nineveh. On the first day, ito na, the first venture ni Jonah sa ministry. Unang araw ng kanyang pagpapahayag ng ministry, Jonah started into the city. He proclaimed, 14 more days and Nineveh will be overturned. 1 point ang binigay niya. One-time message. Powerful message. Why? The Ninevites believe God. Wow. Grabe, no? 1 point? Tayo po sa church, sanay 3 points Pare-pareho pa yan. Tapos tanungin mo, uy, ano mensahe? Ay, ewan ko ba, naalala ko lang, basta yung balyena, that's it. Tandaan nyo, isang puntos ang binigay ni Jonah, one-time message, 1-point message, and they believe the message from the mouth of this reluctant messenger. Sabi dito, they declared a fast. Pambihira ang power ng Diyos, Buong Nineveh, nagdeklara ng ayuno. And all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. Ito po'y kapahayagan nila sa unang panahon, pag ikay nagsisisi, naglalagay ka ng damit na sackcloth. Yung katsa, yung mga basta, yung sackcloth. And then, the news reached the king of Nineveh. Tingnan nyo one-time message, 1-point message. Ang balita, nakarating sa hari. Ito, matindi po yung impact Yung impact nito, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Then he issued and proclaimed in Nineveh, by the decree of the king and his nobles, do not let any man or beast, bird or flock taste anything. Do not let them eat or drink. Wow! Pati hayop nag-fasting. Matinding conviction to. Ano pinapahayag sa atin? The trumpet call is for all. Ang trumpet call ng Panginoon ay para sa lahat. Walang pinipiling tao. Na kahit hari ay naabot ito, 1-time, 1-point message, it reached even the throne of the king. And then the palace. Kaya nga lahat sila ay nagsaklot, lahat sila ay nagsisi. What a beautiful experience in that city. I pray in the Philippines, there will be like Jonah, even reluctant, there will be revival in the land. Na kung saan talagang hihipuin ng Panginoon ang ating buong bansa, especially the people in that position. I just long for that day to see that will come to pass. Na pati ang mga political leaders natin ay talagang magsisisi sa kanilang ginagawa. And we declare, dadalawin sila ng Panginoon. Silang lahat ay kukonvict ng Panginoon. Mula sa presidente, vice-presidente, senator, congressman, mayor, vice mayor, hanggang barangay captain, kagawad. Lahat sila ay pwedeng masausaw sa kasalanan at lahat sila ay kailangang magsisi as well as the people of this nation of the Philippines. Kailangan natin na talagang i-desire natin, Lord, hayaan mong maabot ng mabuting balita ang mga tao ito. At tayong lahat ay magkaroon ng totoong pagsisisi sa harapan ng Diyos. Sapagkat the times of refreshing may come if we will only repent from all our sins. Acts 3, I think verse 19. Kinakailangan po na tayo po ay talagang magkaroon ng totoong pagsisisi. Tayo po ba ay may responsibility for our nation? Tayo po ba ay nagkakasala rin sa ating bansa? Tayo po ba ay mayroong responsibility? And sabi nga po dito sa verse 19, repent then, turn to God so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. Ano ang pinaka-number 1 na issue na dapat para magkaroon ng revival and refreshing time, revolutionizing the heart of the people? There will be repentance. Mahalaga ba ang repentance?
Sino dito ang kailangan mo magsisi? Panaka-naka, pakitaas ang kamay. Sino dito ang dapat magsisi? Lagi. Taas ang kamay. Lagi. Ha? Sino dito ang humahanap ng sisisihin? Marami po mga tao, imbis na magsisi, humahanap ng sisisihin. The trumpet call is for all. God's remedy for wickedness and violence in the land is the gospel, the good news. Kailangan marinig nila. Nothing can compare for His power to change. Alam niyo yung mga Syrian na ngayon ay nagiging refugees? May mga German homes na mga believers na tinatakbuhan nila, na sila ay talaga sinishare ng gospel, sila ay pinapakain. At marami mga Syrians ngayon, dahil napasa kamay ng mga German Christians na born again. Kaya nga, marami ay tinutulak ng problema para sila ay lumapit sa mga tunay na mananampalataya. Kinakailangan na talagang tayo po ay maging, sabi nga, do we really care for them? Nahanda ba tayo magmalasakit sa kanila? Nahayaan natin yakapin sila ng pag-ibig ng Panginoon. Nothing can be compared for the power of God's love that people will experience through you. We should not take lightly the violence and the wickedness and lawlessness in this world. It is increasing with intensity every day. Kinakailangan na tayo po ay magising na. God gave Nineveh the message through Jonah. Tayo man po ay may mensahe sa mga taong katulad ng mga Ninevites. They need to hear the warning from heaven. Everyone listen and took the challenge. Ito'y na-revolutionize ang mga puso nila. What a beautiful experience ang naranasan ni Jonah at nakita niya. How I wish in every city, in every nation, in every province, in every country where God is preached, we have the same impact to the people around us. Alam niyo, may mga Kristiyano may impact. May mga Kristiyano impacto. Bakit? Paano naman kung maniniwala sa Diyos niya? Yan nga, nagsusugal pa. Yan nga, kaganunan ko pa nga yan, kainuman ko pa yan. Di ba? Yan nga womanizer pa yan Babaero pa yan. Paano naman ako maniniwala? Meron bang witness na Panginoon? Alam mo, kailangan mo si Lord. Tapos susuray-suray ka? Hindi pwedeng ganun. Ang Panginoon ay tinitignan niya ang puso nating lahat. Kinakailangan, if we preach the word of God, makita sa atin na magandang halimbawa sapagkat we are letters read by men. 2 Corinthians chapter 3, verse 2. Na tayo po yung mga letrang binabasa ng mundo. Kinakailangan ipahayag natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa mundong ito. Jeremiah chapter 18:7. Jeremiah chapter 18:7. Sabi po sa Jeremiah chapter 18:7, babasahin po natin. Okay, verse 7. Okay, basahin po natin. If at any time I announce that a nation or kingdom is to be uprooted, torn down, and destroyed, next. And if that nation I warn repents of its evil, then I will relent and not inflict on it the disaster I had planned. 9. And if at another time I announce that a nation or kingdom is to be built up and planted, and if does evil in my sight and does not obey me, then I will reconsider the good I had intended to do for it. Wow. Kung ang bawat bansa daw po, sinabihan ng Diyos at nagsisi, na sila'y talaga i-destroy, magbabago ang puso ng Diyos. Hindi sila wawasakin. Subalit kung may mga bansa, tinuruan na ng tungkol sa Diyos, nagmatigas, sigurado po, itutuloy ng Diyos ang plano niya. Tayo po sa bansang Pilipinas, gusto ba nating matuloy ang Big One? Sino po dito ang inaabangan mo ang Big One? Ako hindi ko inaabangan. Every time I see that advertisement, are you ready for Big One? In Jesus' name, it will not happen. Lagi kong binabangga, in Jesus' name, it will never happen. Bakit? There's power in declaration. Kaya nga every time mag-advertise sa atin, anong sasabihin nyo? Naku, dapat bumili tayo ng flashlight. Dapat may transistor din tayo. Dapat meron tayong mga biscuits. Dapat may tubig din tayo. Alam nyo,
dapat may pananampalataya tayo na ito'y hindi mangyayari sapagkat lahat tayo tatawag sa Diyos. The trumpet call of God is for all of us. The trumpet call of God is for all of us. If we will just repent as a nation, if we will just humble down ourselves before our God, nothing can destroy us. Because sabi ng Panginoon sa Jeremiah, hindi niya gagawin ang pinaplano niya kung merong bansang marunong bumaba sa kanyang harapan. At ito ay isang kapahayagan ng Panginoon sa ating lahat. The Lord has given us a powerful message. And the Lord has anointed us to give the people this message. Would you be inspired to do God's work? Dapat po tayo ma-inspire. If we simply proclaim what God, sabi nga said, na tayo po ay maging proclaimer or herald ng Panginoon, tayo po ay masusurpresa. How many people will listen? How many people will repent? At dito po ay pinapayag sa atin. Maging si Peter sa Book of Acts. Ano ang sabi ni Peter sa Acts chapter 2? You, vipers, sabi nga, brood of vipers, mga grupo ng mga ulupong, magsisi kayo. In one-time message ni Peter, 3,000 ang kumilala. From verse 38 to 41 ng chapter 2 ng Acts after the Pentecost experience, siya po ay nag-preach. One-time stand ni Peter, repent and be baptized. Kinakailangan magsisi. And then, sa kanyang pagtayo, ang kaagad, ang sabi nga po dyan, ang Panginoong Jesus ay kumilos, and then, 3,000 ang kumilala sa Panginoon. Tingnan nyo, basahin nga po natin lahat. Those who accepted His message were baptized, and about 3,000 were added to their numbers that day. Do you believe that the churches of the living God will be filled with true believers? Amen. Kung tayo po ay magpapahayag ng trompeta ng Panginoon, we can be God's revivalists everywhere we go. Just one trumpet call, we can challenge the people to trust our God. Sapagkat yung po ang dapat nating ipahayag ngayon sa mundong ito. At tayo pong lahat ay tinatawag ng Panginoon, we can be a vessel of God. Na hindi yung eloquence natin, hindi yung memorized verses natin, hindi yung galing natin. Sapagkat ang God, i-anoint niya ang bawat willing vessel. Yung sabi nga, yung simplicity ng pagkatao mo, pero yung tindi ng pananampalataya mo, it can create an impact to this fallen world. Na gagamitin tayo ng Panginoon. At si Jonah, kahit na siya reluctant, ginamit ng Panginoon. Remember, as you allow yourself to become a vessel, the anointing will just follow. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Do you want to see the anointing of God in your life? Amen. And lastly, ang sabi po dito, pati hayop at the time nag-ayuno. Nagtataka siguro mga animals, ba't hindi sila pinapakain? Pati sila, ang sabi nga, sinuotan ng saklot. Sasabi mo, ganun ba ka-OA yun? Alam niyo kung bakit? Ganun ka-convicted yung hari. Pati animals, pinagsuot ng sako para sabihin, imagine nyo, kailangan ba ng mga hayop magsisi? Sa palagay mo, kailangan ba ni Lottie na magsisi? Yung aso nila Kuya Sammy? Kailangan ba ng mga, sabi nga, mga aso sa paligid, pusa na magsisi? Eh, hindi, wala naman kaluluwa at espiritu yan, katawan lang yan eh. Pero nag-over talaga, na-overwhelm ang conviction ng hari, pati hayop. Kaya naging mabili ang nagtitinda ng saklot noon. Imagine mo, pati hayop, sinuutan. Siguro yung mga hayop nagtataka, bakit tayo hindi pinapakain? Ngayon dinamitan pa tayo, ano ba ito ang sikip-sikip? Alam niyo kung bakit? Sapagkat na-feel ng buong Nineveh ang kailangang pagsisisi na magaganap. Church, do we need to repent as a church? Tayo pong church ng Panginoon, dapat din ba tayo magsisi? Meron ba tayong pagsisisihan? Meron ba tayong lahat ihingi ng tawad sa Diyos? Meron ba dapat i-deal ng Diyos sa buhay nating lahat? Meron bang mga bagay na dapat ilatag natin sa paanan ng Panginoon at hihingi natin ng tawad? Meron ba? Meron bang perfecto dito na hindi na nagkakasala? Meron bang okay na dito na hindi na displease ang God? Meron. Kailangan nating lahat magsisi. Kung meron tayong pagkakaabalahan, hindi buhay ng iba. Kung meron tayong pagkakaabalahan, hindi yung mga defeat ng iba. Kung meron tayong pagkakaabalahan, hindi yung mga kung ano-ano sa mundo ito. Meron tayong dapat pagkaabalahan.
Let us all be reconciled to God. Sapagat the Lord has given us the ministry of reconciliation. 2 Corinthians 5:20, we are all ambassadors of Jesus Christ. We have to reconcile people to God. Go back to God. Yun ang sasabihin natin. Go back to God. And then sa verse 10, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He had compassion indeed that bring upon them the destruction He had threatened. Wow. What a beautiful picture of the love of God for all the people of this world. Ano po ang sinasabi sa atin? The trumpet call is for you. The trumpet call is for all. The trumpet call comes from God. Ang trumpeta, ang tawag ng trumpeta ay galing sa Diyos. Kung ito'y galing sa Diyos, do we need to become serious? Is this call a sacred call? A serious call? Yes. Kaya nga po napakalaga ito sa buhay nating lahat. We have a very important part to play, especially in these last days. This is the greatest moment of every church to arise and proclaim the very message from the heart of our Father. The heart of God is grieving every day, every moment, sapagat every day the people of this world are sinning. And even the quote-unquote born-again Christian, kasangkot minsan sa kasalanan ng mundo. Kinakailangan na wag na tayo magdagdag ng sama ng loob at pasakit sa puso ng Diyos. Do we love God? Do we truly love God? Huwag naman na tayo pa mismong anak ng Diyos ay nagdadagdag sa sama ng loob ng Diyos sa mundong minahal niya. Sa mundong pinagmalasakitan niya. Sa mundong pati ang anak niya pinadala niya upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sa mundong niyakap niya sa gitna ng pagkakasala at niredeem ng kanyang banal na dugo. Na ang Church of the Living God ay minamahal ng Panginoon, wag naman matagpuan ng Diyos in this church. Meron pa rin ginagawa ang mga fleshly, worldly, carnal things in this world. Do not pacify the desires of your flesh. Glorify our God in everything. Glorify our God. Time is so short. You don't know what will happen tomorrow. Hindi mo alam. It's about time for us Christians to arise and tell God, I will give my all to you, my Lord. Isaiah 24:17-20. Ito po ang sinasabi ng Isaiah 24:17-20. Ang sabi po diyan para sa ating lahat. Isaiah 24:17-20, this is the message from heaven. Basahin po nating lahat. Let's read. Terror and pit and snare await you, O people of the earth. Whoever flees at the sound of terror will fall into a pit. Whoever climbs out of the pit will be caught in a snare. The floodgates of the heavens are open. The foundations of the earth shake. The earth is broken up. The earth is split asunder. The earth is thoroughly shaken. The earth reels like a drunkard. It sways like a hat in the wind. So heavy upon it is the guilt of its rebellion that it falls never to rise again. Mabigat po ito. Kaya nga dito po ay pinapahayag sa atin ng Diyos, what God is planning to do for this earth ay pwedeng baguhin ng Diyos kung merong mga lalaki at babaeng hihingi ng tawad sa Diyos. Anong nakaabang sa atin? Sa verse 17, terror and pit. Katatakutan at balong malalim. Snare await you, people of the earth. Ito po ay prophetic word from Isaiah the prophet. Lahat ng tatakas sa sound of the terror, saan babagsak? They will fall into a pit. Lahat ng, sabi nga, ng papanik, ng palabas sa balong malalim, ay mabibitag pa rin. The floodgates of heaven are open. Nakakatakot po. Bubuksan ng Diyos ang kalangitan sa kanyang galit. The foundation of the earth will be shaken. Ano po ang sinasabi dito? There will be great shaking. Ang mundo raw po ay parang lasing. Parang lasing sa rebelliousness. At marami sa mundo ay hindi na makakabangon. And I just pray that we will sound the alarm, the trumpet call from heaven,
will be proclaimed to this world. Not only the people suffered from sins, even the land suffered. Ito po ay resulta ng evil at lawlessness. Is it happening? Pati lupa? Hindi na po tayo magtataka. Today we see the result of sin in this land. Pollution. Ito pong haze na ito from Indonesia, hindi ho namamatay ang apoy sa forest nila. Ano man ang gawin nila. July to October, nag-uumpisa ito at ngayon inaabot na ang Pilipinas. Nagnoon sa bandang Davao, pinagsusuot sila ng mask para sila ay maprotektahan. It will cause sickness sa kanila. At saan ay aabot hanggang Manila, hindi ito imposible. Tayo po'y may sarili ng pollution dito. Ang pinaka-polluted place ay Manila. Ngayon, pag dinagdagan pa ng haze, ano mangyayari? Kaya nga, so that haze will not come in this place, we must hasten to do the will of God. Magmadali tayo to do the will of God. Mga kapatid, kung meron ka mang baluktot na ginagawa, pakisabi mo sa iyong katabi, kung kilala mo yung katabi mo, sikuhin mo ng malakas, tama na. Tama na. Huwag na natin ituloy anumang mga balakid na gagamitin ng kaaway sa atin. Pollution, crime, addiction, poverty, erosion of the land. Ito po ay nagaganap, mga landslide magaganap. Sin will affect all aspects of society extensively, sapagkat even the faithful will suffer. We should not give up, sabi nga, blowing the trumpet. We have to blow the trumpet. Sin is so rampant. We should slow down our society's deterioration. Kinakailangan pabagalin natin ang pagkabulok ng ating lipunan. Make a difference. In contrast, the people of Israel, they heard many messages from the prophets of the living God. Sabi nga po diyan sa Biblia, but they had refused to repent. Ang bansang Israel din, ang bansang pinili ng Diyos, sila'y tumanggi. And no, anong sabi ng Lord? In this last day, Matthew 12:39 to 41. Ito po ang sinasabi, Matthew chapter 12:39 to 41. Meron pong binabanggit sa atin ang Biblia. Alam po ba niyo, binanggit ito ng Panginoong Yesus para sa atin? Matthew chapter 29:39, na binabanggit dito po, ang sabi po diyan, okay. Matthew 12, teka po andyan na tayo. Babasahin po natin sabay-sabay. Okay, let's read together. 39 to 41, let's read. He answered from Jesus' mouth, a wicked and adulterous generation asks for a miraculous sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth, yung resurrection, nang he was buried. Then the men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now one greater than Jonah is here. The queen of the south will rise at the judgment with this. Okay, hindi na po yan. Ang sabi po dyan, then the men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now one greater than Jonah is here. Sino yun? Si Jesus Christ. Alam po ba nyo, sabi nga ko, ano ang nangyari sa Nineveh? Gagamitin ng Panginoon kung ang Israel ay they failed to repent. Tayo po, wag natin pababayaan na tayo po ay wag makapagsisi sa kasalanan natin. It is not hearing God's word that pleases Him, but our responding to obey God that please God. Hindi basta lang nakikinig ka lang. Hindi sapat yung nandito ka, umattend ka ng worship. Pagbaba mo, tapos na ang kwento, balik sa dating gawi, balik sa dating mga trabaho. Baka nasa church pa lang tayo, iniisip mo na natin na baka mamaya gagawa na naman tayo ng kalokohan. Hindi na po, tama na. Enough is enough. Pakisabi mo sa iyong katabi, enough is enough. Enough is enough. Tama na. Let us avoid the failure of the Israelites. Make our hearts tender as we listen to the word of God. What is happening to Israel now against the Philistines? Israel at Philistines is just a wake-up call to these chosen people. Ngayon, dumadaing ang Israel, kumakampi pa
yung mga ibang bansa sa Philistine. Mas pinapanigan ang mga Pilisteo against Israel. Bakit darating yan tayo? Maraming bansa, sabi nga, pagtutulong-tulungan sila. Sapagkat gusto ng Panginoon ng bansang Israel ay lumambot sa Kanya. Sabi nga, hindi ka makuha sa mga dasalan, sa paspasan ka nagadali ng Diyos. Huwag naman pinagpe-pray ka na, tigas pa ng ulo mo, ang gagawin ng Lord sa'yo? Sa paspasan. Mahirap ba kung yung pagmamadali ng Diyos para ikaw ay hubugin, yun ang dumating sa buhay mo? Alam nyo, not all people who heard the good news in the church will become tender. Marami habang naririnig ang salita ng Diyos, nagiging matigas. Do not allow that stubbornness to creep in. Let us be tender as we hear the voice of God. Christianity must be proclaimed before it's too late. We have an important message to this world. Jesus is coming so soon. Let every heart hear the trumpet call of the Lord. Give them and sound the alarm. Give our excellent best to herald the good news of His salvation. Heaven is so real as so as hell. Kaya nga po, snatch every person that you know from hell. Agawin natin sila sa impyerno. Ang nakakatakot po, baka nasa loob na ng church, mapupunta pa sa impyerno. Nakakatakot po yan. I tell you, Christians, I tell you, portraying Christianity, pero hindi Christian. This is now the time for you to hear the message of God. Hindi mo alam ang magaganap sa iyo, sa akin. Kailangan tayong maging seryoso na sa Lord. This is the moment for all of us to commit your heart to God. Huwag mong tanggihan ang mensahe ng Diyos. Kahabag-habag ang mga tao na narinig ng mensahe ng Diyos, patuloy na tumatanggi at nagmamatigas sa Diyos. Ito ang panahon na backsliding will become prominent sa buhay ng tao. Marami pong nasa loob ng church ay magiging backslider. You are in the church, but your heart is far away from God. Mahalaga po na tayo po'y lumapit sa Panginoon, huwag natin biruin ang Diyos. Huwag natin biruin ang Diyos. May I request the worship team to please come forward? Na ito po ay isang panahon na i-challenge tayo ng Panginoon, walang lalabas, walang gagalaw. Lahat tayo sa loob lang. Wala pong magmamadaling lumabas. This is a very important message for all of us. Huwag kang tataka sa message ng Diyos. Huwag kang tataka sa hamon ng Diyos. Kaninang umaga habang ako'y naliligo, may mga taong pinaalala ang Diyos sa akin. Ang pranalangin ko, Lord, talian mo mga paa nila. At hayaan mong marinig nila ang mensahe mo. Hayaan mo magmadali silang sumunod sa iyo, Panginoon. Makita nila ang kahalagahan mo sa buhay nila. Alam niyo kung bakit ganun ang panalangin ko? Sapagkat mahal ka ng Diyos at mahal din kita. Kailangan bigyan natin ng pansin ang mensahe ng Diyos sa panahon na ito. Sapagkat the message of God is serious and sacred. Baka hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay mo. Hindi mo alam kung kailan matatapos ang buhay nating lahat. This is the time for us to take God seriously. Tayo po lahat ay tumayo. I just pray na lahat po tayo ay katagpuin ng Panginoon, na hawakan tayo ng Diyos. Na tayo po lahat ay humingi ng mercy and grace from God. In your wrath, Lord, ang sabi ni Habakkuk, in your wrath, Lord, remember mercy. Remember mercy. Alam niyo ba, ang mga ISIS, itong mga extremist na ito, sila ay nagpapakita sa internet at ang message nila, kahit hindi ka makarating sa Syria, everywhere you go, kung ikaw man ay may pusong talagang gusto mo na maging kabilang ang puso mo sa kanila, ang gagawin mo lang daw ay babaril ka, papatay ka, kahit sino papatayin mo. At ito po ay may subliminal programming sa mga tao ngayon. Kaya hindi tayo magtataka sa Amerika,
baril dito, patay doon ang ginagawa nila, kung saan-saan lupalop, nakakarinig tayo na ginagawa sa Amerika, sapagkat maraming young people in America ay nakikinig sa mga propaganda ng ISIS. At sila ngayon ay nadedeceive ng kaaway. Kaya nga po, maging ang Europa ay hindi rin nakakatakas sa mga pandarayang ito. Sa labas ng bahay nila sa mga street, itong mga tao ito, the Muslim, ay sumasamba kay Allah nila, kay Muhammad, at hindi makapasok ang mga may-ari ng bahay sapagkat doon ay gumagawa ng mga salasala nila. Pati kinakain natin ngayon ay hinahalal nila. Kaya nga, we have to pray more than before sapagkat the Lord will sanctify us through, sabi nga, all throughout, sanctify tayo ng Diyos. Do not be half-hearted to God. Give your all to God. Sabi nga, wag kang magkalakalahati ang puso sa Diyos. Now is the time for you to commit your life to God. Let us just worship and tell to God, I need your mercy and grace, Lord. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. Jesus. We need the power of your Holy Spirit. Amen. To open heaven's door. Lord, we need your grace and Lord, we mercy. need your grace. Yes, and Lord, this is our prayer to you, mercy. Lord. Grace and mercy We from need heaven. to pray. Teach us to pray like never before, O Lord. Jesus. We need the power of your Empower your people with your Holy spirit, O